Ay, mga kaibigan, mga kapatid, ito na naman tayo sa ating gawain. Kapatid, pupunta na naman tayo sa isang pag-aaral na dito sa ating tema ay ang sinasabing Apostolic Fundamentals. Kailangan natin ito mga kapatid habang tayo ay nagkakaumpisa lang natin sa ating gawain at dito mismo sa atong YouTube channel. So babaguhin ko lahat at dito ngayon ay ating umpisahan ang pag-aaral na umpisa sa pinakauna sa fundamentals sa ating doktrinang Apostolic Oneness. Amen? So dito mga kaibigan, ang ating topic ay ating natawaging one God, one person, and one Spirit. Noong mga nakaraang videos natin ay ating sinasalaysay ang Jesus Christ, the Godhead. So doon, ating napatunayan na ang Diyos ay bumaba sa sanlibutan at siya rin naman ang umakyat sa kaitaasan. Amen. Pero mayroon pa rin marami pa sa ating mga kagaya sa atin, mga nangangaral sa banal na kasulatan na sila daw ay tunay na nagdadala ng katotohanang aral. Pero kapatid, magkakaiba ang ating aral sa aral na kanilang dinadala. Dalawang aral lang nito kapatid. Itong Oneness at ang Trinity. Dalawa lang. Walang iba. Wala mo ibang doktrina eh. Dalawa lang itong doktrina. So, dito sa dalawa na ito, ay hindi pwedeng itong dalawa ay puro totoo. Amen? Dapat iisa lang ang totoo. Kasi iisa lang ang relihiyon na ipinundar o itinayo ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya siya bumaba sa sanlibutan para kaniyang ipakilala sa pamamaraan ng kaniyang pagtayo ng kaniyang relihiyon. Amen? Para kaniyang ipakilala ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtayo ng kaniyang relihiyon. No, kung saan itong libro ng Epeso, dito, ating malalaman lahat. Nag-umpisa ito sa Epeso 4 hanggang doon sa Epeso versikulo 12. 4:12. Andyan lahat, mga kapatid. Nag-umpisa tayo sa doktrina, Godhead, then persona, kung ilang persona ang nakasulat, hindi nakasulat na pinaniniwalaan. At pangatlo, itong for the remission of sins. Patawad sa ating mga kasalanan. Andyan nakalagay dito mga kapatid sa ating pag-aaralan ngayon. Although hanggang dito lang tayo sa kahit abot tayo ng 12, mga kapatid. Hallelujah! Pero bago natin ito umpisahan, mga kapatid, tandaan natin, huwag natin kalimutan i-subscribe itong ating ginagawa, RV YouTube channel, at i-like and i-share. Kasi mga kapatid, ito lang ang pakiusap ko sa inyo. I-share ninyo ang lahat ninyong makikita dito. I-share nyo sa mga kaibigan, sa lahat. Para itong ating pangangaral lalaganap sa buong sanlibutan. Amen? Kung kaya ko ito ginagawa mga kapatid, para ma-share sa lahat, sa buong sanlibutan. Amen? Dito, bago natin ito umpisahan, atin itong muna idulog sa ating Panginoong Diyos dahil wala tayong magagawa, mga kapatid, kung tayo lamang. Amen? Hallelujah.
mahal naming makapangyarihang Diyos. Lord, bago ang lahat, andito ako. Yumuyo ko at ipakita ko ang aking pagkatao lang, Lord, na kailangan ipakumbaba ko ang aking sarili. Lord, kung ako man halimbawa ay nagawang mga kasalanan, Lord, pakiusap sa iyo, patawarin mo ako, Diyos. Ako'y tao lamang na puno ng mga tentasyon sa buhay. Ganun pa man, O Diyos, sa aming mga pag-aaral ngayon, tatawagin mo, O Diyos, ang banal na Espiritu na sa amin, O Diyos, nasa gitna siya at maintindihan halos lahat ang aming pag-aaralan ngayon. Lord, ganun pa man ako na magdadala nito o magdideliver nitong yung banal na kasulatan. Bigay mo sa akin ang pananalita at katalinuhan. Ganun ba man ugad sa mga taong interesadong matuto ng salita ng Diyos, interesadong magkaroon ng katotohanan ang kanilang malalaman. Lord, amin itong papasalamatan sa iyong mahal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Dito kapatid, ating umpisahan. One God, one person, and one Spirit. Amen? Yan ang aral ng ating Panginoong Hesus na iniwan niya doon sa mga apostoles. Amen? Hallelujah! Umpisahan nating basahin itong Efeso Kapitulo 4, versikulo 4. Hallelujah. There is one body and one Spirit, just also you were called in one hope of your calling. Amen. Just also you were called in one hope of your calling. Hallelujah. Dito kung ating basahin, mga kapatid, sa Tagalog, para maintindihan natin ang yan, no? Ang sabi dito, sa 4, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Hallelujah. Yun ang ibig sabihin dito mga kapatid na klarong-klaro. Hindi na natin sabihin pang yung aral ninyo, hindi katotohanan. Hindi pwede yung ang ama, isa lang sa anak. Kaya nga may anak daw eh. Kung kaya may anak ang ama, para maging Diyos ang ama, may Diyos din na anak. Kapatid, hindi ganun. Mali yun. Dahil ang aral na ganyan ay, ang ugat sa aral na ganyan ay ugat doon sa aral ng mga ninuno, kanununuan natin na sinauna pa. O sabihin na lang natin, nag-umpisa ito sa Trinity na doktrina. Dahil ang Trinity hindi talaga naniniwala na iisa lang ang Diyos. At si Jesus, isa lang. Di. Sa kanila. Kaya nga, mayroon silang Trinity. Ama, Anak, at Espiritu. Pinaghihiwalay nila yung Ama at Anak. Pero sa katotohanan mga kapatid, hindi mababasa na ang Ama ay ihiwalay sa Anak. Wala kang mababasa sa kahit anong ubos mo pagbasa, ubusin mo lahat ng Biblia. Walang nagkasulat na ang Ama ay hiwalay sa Anak. Wala. Kung hindi, ang Ama at ang Anak ay isa. Amen? Kung kaya dito sa ating heading verse, there is one body, one Spirit. Amen? Just as also we are called in one hope of your calling. Iisa lang tayo sa pagkatawag ng Panginoong Diyos para sa isang pag-asa o paniniwala. Amen?
Hindi tatlo, hindi dalawa. Isang maling pangangaral, mga kapatid. Alam mo, meron akong naisip sa iba, ang titigas pa naman nilang, kahit ako mga kapatid, ito, may kwento ko naman. No? Ako meron akong sinasalihan na mga group, religious group na sumasali tayo para makapagbigay tayo ng kahit malang mga short memory verse, ganyan, at mga short illustration, ng mga attachment. So natuwa ako sa mga ganun. So alam niyo mga kapatid, sa ginagawa ko yan, sabi nga ng misis ko, wala ka na lang nagawa dito sa bahay. Yung mga obligation mo sa bahay, hindi mo na magagawa dahil sa cellphone, Biblia, cellphone. Kasi yung mga comment na pinapost ko, maraming ding reply ng mga comment. So, hindi pwedeng hindi natin bigyan ng sagot yung mga comment nila. Kasi kung kaya ako ginawa ito na magpo-post ng mga illustration, mga attachment. Ang purpose ko, kaibigan, mga kapatid, na gusto ko na magkaroon ng mga komento ang mga tao sa pinopost kong illustration. Ngayon, pagka ikaw mag-comment, so ako, busy ako niyan. Lahat, yung iba hindi ko na masasagot eh. Dami mag-comment, kailangan mo sagutin. Hindi pa naman pwede yung iwanan mo. Kailangan tuloy-tuloy mo yung pagsagot kasi re-reply na naman kagad. So, tuloy-tuloy yung pagsagot mo sa mga comment nila. So, ngayon, yung iba, hindi ko na masagot. Yung sasagutin ko lang yung talagang malaman na comment na gusto kong ma-share. Kaya gusto kong masagot lahat yung mga kino-comment nila para sa post ko. Ganun kapatid. So dito na-experience ko kung paano katigas ang mga tao. Excuse me. Klarong-klaro. Isusunod, i-reply ko. Ito ang versikulo. Ano masasabi mo? Ayan, katotohanan. Hindi. Mali ang aral na gana. Ikaw, may paliwanag kang versikulo. Aber, wala namang papaliwanag. Ngayon, sino ngayon ang naging katotohanan? Dahil ako, nagpo-post ako ng katotohanan ng versikulo at andyan yung eksaktong sagot. So ako, masaya ako kapatid, na kahit ganun lang, sa mga comment lang ng mga post ko, masaya ako na maraming magko-comment sa mga post ko. Kasi, yan ang gusto ko, yan ang purpose ko, na para ma-share ko sa tao na nagtatanong or may mga comment, bakit ganito ang mga paniniwala niyo, hindi ganyan. So ako, re-reply kagad ako niyan. At mahaba ka, minsan nga, isang illustration ko, pero makaabot ng mga ilang komentar na nasa mga halos na kulang-kulang 100 ng comment ang andyan. Minsan, minsan i-close na lang siguro. I-close na lang taga yun sa group. Wala nang reply, hindi ka na makaka-reply kasi i-close na nga nila. Kasi sa sobrang dami ng comment. So ganun kasi, ayaw ko naman na mabibitin ako sa sagot. Kailangan ko pagka mag-comment sila, kailangan ko sasagutin ko rin kaagad. So ganun na mangyayari ang katahaba, dadami ang mga comment sa isang post lang. So ganun mga kapatid ang mangyayari. At dahil kasi, kung ating tutuusin, ang 2 Timoteo 3:16, kung ating basahin, ang 2 Timoteo 3:16, klarong-klaro mga kapatid. Ang sabi dito, ang sabi dito mga kapatid, lahat ng nakasulat
ay kinasihan ng Diyos. Amen? Lahat ng nakasulat daw ay talagang dumaan ito sa Panginoong Diyos. Hallelujah. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Itong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito daw ay may pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Andan natin mga kapatid pagtuturo ng katotohanan. Sunod, sa pagpapabulaan sa mga maling aral. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga aral na mali, yung kung pwede, hindi, ating kukontrahin natin yan. Pagpapabulaan sa maling aral. So, ibig sabihin, yung mga maling aral na hindi naman mababasa sa Biblia, kung maaari, pigilan yan. At, susunod pa, sa pagtutuwid sa liko-likong gawain. Amen? Ito mga gawain natin na hindi natugma doon sa Biblia o sa kasulatan, isang gawain niya na naliko. So, dapat yan ituwid. Ang sabi dito, papabulaan sa maling aral at pagtutuwid sa liko-likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, dito, malalaman natin na ang maling aral dapat atin siyang pabulaanan o bigyan natin ng tama na yan, mali yan. So kung sa natin sila, kukontrahin natin kasi hindi dapat lumaganap yung maling aral. Yan ang gusto ng Diyos. Kung kaya sinabi dito sa pangalawa, ang maling aral sa pagtutuwid sa liko-likong gawain. Itong mga liko-likong gawain, yun yung maling aral, yun yung ipapatuwid. Ayun sa ating nabasa, mga kapatid. At sa pag-akay, sa matuwid na pamumuhay. Aakayin natin sila sa matuwid na pamumuhay. Ang aral na liko ay ating ituwid. Huwag natin sana, kaya mga kapatid, pakiusap ko lang. Kung minsan, sa lahat naman ng mga ngaral, ganun ang mangyayari. Na, magagalit sila. Kasi, sasabihin nila na, bakit makikialam tayo sa kanilang aral? Kapatid, hindi ganun Kasi nakikita natin. Dahil nga, walang mababasa. Una punto, babalik-balikan sa kapatid, wag niyo akong pagsawaan dahil ako babalik-balik talaga ako sa pangangaral na ganyan. Halimbawa, itong Trinity. Sino ba sa inyo, ang dami ko na encounter mga kapatid, kahit dito sa pinupost kong mga illustration, mga attachment na nire-reply ko. Magkipaglibati sila. Ngayon sasabihin ko kagad sa kanila. Ngayon, ano ba ipapatunay nyo? Wala talagang pinagpupumilit din nyo. Yung doctrine ng Trinity na hindi naman katotohanan yan. Alam natin yan. Mismo kayo, alam din ninyo na pare lang mismo ang gumagawa niyan. Hindi yan galing sa Biblia. Eh kung galing sa Biblia, nakasulat ng Biblia yan. Amen? Kaya yun mga kapatid kung minsan makasagasa tayo, pero wag niyong isipan na pinakialaman ko na naman yung doktrina ninyo. Yung aral ninyo. Kundi ito'y gawain lamang. Dahil ang sabi ng kasulatan, ituwid ang mga liko-likong gawain. Ito ang gawain na to, liko ito na hindi na tama. Na pinaniniwalaan na hindi naman totoong nababasa sa Biblia. Kasi kung yun ang aral na totoo na galing sa Diyos, normal lang na ating mababasa dito sa Biblia. Amen? Pero kapatid, wala. Wala tayo mababasa sa Biblia. So paano natin mapatunayan na yun ay aral ng ating Panginoong Diyos o sa mga apostolis? Amen?
Yun yung mali mga kapatid. Dito lang sa ating tema, bakit hindi ninyo obserbahan itong mga lagi kong ipinopost na mga bersikulo? Ang Episo 4, versikulo 4, there is one body and then one spirit. Just also, you were called and one hope of your calling. Tinawag tayo sa isang kapamahalaan, isang kupunan lang, isang paniniwala. Hindi nahati sa dalawa, nahati sa tatlo. Or sabi na tatlong persona. No. Maling aral yun mga kapatid. Kung kaya, sana wag niyo isipin na ako, nananagasa ako. Hindi pa nanagasa yung kapatid. Natural lang na masagasaan kasi aral yun dati. Ipinapapangaral yun ng Panginoon na ang maling aral ay gawing tuwid. Paano natin ito maituwid kung patuloy lang natin napabayaan ang liko-likong pangangaral? Amen? Ang pinaka-importante mga kapatid, yung ating mababasa sa Biblia, doon tayo maniniwala. Kaya ibig sabihin, pag nakasulat sa Biblia, ay sinulat siya buo ang pawang katotohanan naman na galing sa Diyos at binigyan niya ng pagkasi sa Diyos or ibig sabihin pahintulot sa Diyos. Na yan maisulat sa Biblia. Tanong, yun bang na itong persona, meron bang nababasa? Yung pinaka-fundamentals ninyo, yung pinaka-sentro ng inyong paniniwalang Trinity, yung sa Mateo 28:19, hindi yan ang kahulugan ng doctrine ng Trinity. Yan ay isang kautusan na ibinigay ni Jesus doon sa mga apostolis. Kung kaya binigay niya doon sa mga apostolis, hindi direkta sa atin. Kasi alam niya na hindi tayo mga kaintindi. Sila lang na may basbas galing sa Diyos ang nakakaintindi. Kaya doon niya ipinagkatiwala ang utos na ang mga apostolis mismo ang gagawa kung ano ang kanilang maintindihan. Amen? Pag sinabing, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Tapos, bakit ganun ang ginagawa ninyo na pinaniniwala niyo tatlong persona daw yan? Kapatid, galing ako dyan eh. Pasensya na. Medyo tama lang na dahan-dahanin natin ipaliwanag ito. Kasi hindi madala sa pirsahan ito, kapatid. Kailangan natin dahan-dahan. Kung sa ano pa, palihis-lihis lang tayo. Hindi natin pwedeng sintrohin ito ng gitnaan. Kasi hindi mabubuwal ka agad ito. Kung sintrohin, dahil napakalaking grupo ito, mga kapatid. Dahil naunahan na tayo sa unang doktrina na aral ng mga kanunuan natin. Sino ba yung mga kanunuan natin? Sino bang unang nangangaral? Mga kanunuan. Kahit nag-umpisa sa pare, napunta sa mga kanunuan natin. Na sila rin ay naniniwala, sila rin ay nagsasaysay, nangangaral na rin sa mga ganong aral, pero walang basihan na nakasulat sa Biblia. So tayo ay biktima lang tayo sa paniniwala ang galing lang sa tao. Hindi nag-umpisa sa Diyos. Amen? So mga kapatid, patawan. Kung minsan ako minsan nakakasagasa tayo, pero ganun pa man. Ang katotohanan naman kapatid, ang gusto nating maipataas. Na ang katotohanan ay nakasulat lamang talaga sa Biblia. So kung ano yung nakasulat, kung ano yung nangyayari noon, ang lahat ng nangyayari, kung kaya natin nalalaman dahil nakasulat sa Biblia. So ngayon, ang lahat na nangyayari hanggat sa mga utos, hanggat sa paggawa ng mga apostoles, nakasulat din sa Biblia.
So, ibig sabihin, kung hindi nakasulat sa Biblia, ang mga ginagawa ng kung kaninong aral yang hindi nabasa sa Biblia, ibig sabihin, hindi totoong galing sa Diyos ang kautosan na yan. Ibiro mo, yung utos naman ng Mateo 28, ginawa, sinakyan nyo na yan ang fundamento, yung sentro ng iyong doktrina ng Trinity. Na hindi naman ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan, kapatid, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Ayan ang utos. Pangalan ng Ama ang ipapautismo. Yan ang iyong utos. So, hindi nangangahulugan yun na yun ang sentro ng Trinity doktrina. Porkit ba nabanggit dyan yung Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong persona na. So, hindi, mali. Tandaan ninyo mga kapatid, yung nakasulat sa Mateo 28, kung sa buong Biblia mayroon ka pang mabasa na ganyan, wala na. Dahil yan lang talaga nag-iisang utos. Nag-iisang utos lang yan na ginawa ng Diyos para sa mga apostolis. Na ang mga apostolis naman ay nag-utos naman sa atin na ganito ang gawin, ganito pala ang gawin. Ganun. Ano nangyayari, kapatid? So, hindi natin pwedeng gagawa natin ng buhay yung utos. Hindi. Yun ay utos. Nang ibabautismo nga ay ang pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. Yun ay ibabautismo. Hindi nangangahulugan niya na yan ang fundamento ng Trinity. Amen? Sana, kapatid, wag bainit ang ating ulo, wag sabihin natin na ano na naman, inapakan na naman tayo, sinagasaan na naman tayo, wag. Dahil ito'y pangangaral lamang na kung saan itong pangangaral natin, ang ating sentro na may pangaral yung totoong katotohanan. Hindi yung sinasabi niyang totoo pero hindi naman nababasa. Ibig sabihin, mali, hindi katotohanan yun pag hindi nababasa sa Biblia. Amen? Naintindihan mga kapatid? Sana maintindihan ninyo ako. Kasi ang ating pangangaral, kahit sinong mangangaral, yung iba nga dyan, kung naalala ninyo, yung namatay ng pinakasiga sa pangangaral, mumurahin ka pa eh. Ako nga nasaktan din ako noon eh. Sabi na, itong mga wanis, saan galing itong mga hinayupak na ito? Mga impaktong mga ito eh. Tinamaan ako noon eh. So yan, hindi natin magagawa yan dahil iba ang pangangaral natin, dahan-dahan lang tayo. Yung minsan makakatama tayo ng sakit sa puso. Siyempre, ang salita ng Diyos, pasakit yan. Ako ating basahin sa Hebreo, matalas na, sobrang talas. Matalas pa sa dalawang kabilaan ng talin. Mas matalas pa dyan. Ang salita ng Diyos pag tumama. Gaya sa akin nga, na minsan, hindi lang tama, hindi lang ako tinamaan, talagang minura pa. Mga hinayupak na yan, saan galing yan? Tama ba yan? Mga ngaral ka ng mga hinayupak, mga satanismo na mga ito? Satanismo daw, mga impacto pala, impacto ang pagkasabi. Mga impaktong mga yan. Saan galing yung aral nila? Saan galing? Nasa Biblia nasulat. Ang sa kanya, nasulat ba? Hallelujah. Ganun mga kapatid. Ngayon, ituloy natin dito sa ating bersikulo, na pinapakita lamang na isang katawan, isang espiritu, buhat ng pagkakaisang pagtawag. Tinawag tayo sa isang paraan lamang na galing sa Diyos. Yan ang punto dyan sa versikulo 4 ng Episo Kapitulo 4. Ating basahin sa
Sa Tagalog, ayun o, klarong-klaro, isa lamang ang katawan at isa rin ang espiritu, gayon din naman, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Isa lang ang paraan, isa lang ang pagkakatawag natin. Hindi dalawa, hindi nahati sa tatlo. Amen. Nasabihin, mayroong tatlong persona ang Diyos. Maling aral yun, kapatid. Ang ang Juan 10:30, ako at ang aking ama ay iisa. O paano na nahati? Paano na naging dalawa? Iisa lang sila. Amen? Ang 17:11 ng Juan, kung ating basahin, 17:11, sabi dito mga kapatid, 17:11, at ngayon, ako ipupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, iingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Hallelujah. Ano na? Kapangyarihan daw ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa. Amen? Klarong-klaro, mga kapatid. Klaradong-klarado. Na sila nga ay iisa lang. Iisang-iisa. Hindi naging dalawa. Meron tayong mababasa na si Jesus, anak ng Diyos. Yun naman ang basihan ng iba. Naniniwala na ang ama daw at si Jesus, magkahiwalay. Normal lang yun. Siyempre, lalang siya ng Espiritu Santo at siya nga lalang kay Ginoong Hesus para siya makapasok doon sa katawan ni Ginoong Hesus. Amen? Mayroon pang mayroon pang isa dito. Na ang sabi na sa Mateo, ang sabi na sabi niya kay Felipe, dahil si Felipe nakiusap, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama. Kung may ipakita mo, masaya na kami. Ang sabi ni Ginoong Hesus, ano ka ba, Felipe? Katagal-tagal na natin nagsama, hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ha? Ano sabi? Paano naging dalawa sila? Ang nakakita nga sa kanya daw, nakakita na sa Ama. At ang nakakita sa Ama, nakakita na rin sa kanya. Ganun lang yun, mga kapatid. So, kailangan nating isinto ang ating paniniwala na hindi tayo malihis. Kapatid, pag sinabi natin, ipaghiwalay natin itong dalawang Diyos, ang Diyos na sabi ng Ama at ang Diyos na si Jesucristo, dalawa ang ating Diyos. Walang mabubuhay sa dalawang hari, mga kapatid. Ha? Kailangan isa lang ang totoo. Isa lang ang tunay. Hindi pwedeng dalawa. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Amen? So yun ang tandaan natin. Na mali sa tao na gagawa-gawa tayo ng paniniwala na hindi naman nababasa. Tama lang na may nabasa ka na si Ginoong Hesus ay anak ng Amang Diyos. Totoo yun, mababasa yun eh. Kasi nga, ang kaniyang pagkasya, tandaan natin na si Ginoong Hesus, mayroong dalawang
katangian ng kanyang pagkatao. Anong katangian, kapatid? Ganito yon. Ang katangian ng pagkatao ng Ginoong Hesus ay dalawa. Katangian ng pagka-Diyos, dahil lalang siya ng Espiritu Santo, lalang siya ng Diyos, at ang kanyang ina ay tao. So, hindi rin siya pwede rin siyang tawagin na anak ng tao. Amen? Marami tayong mababasa sa Biblia na anak siya ng tao. At mayroon ding mababasa na anak siya ng Diyos. Amen? Pero actually, mga kapatid, hindi siya literal na pinanganak ng ama. Lalaki yun, mga anak ba yung lalaki? Ang Diyos, hindi naman lalaki ang Diyos, babae ang Diyos eh. Lalaki ang ating Espiritong Diyos talaga. Lalaki. O sa Ginoong Diyos, ganun din, lalaki. So paano, kung isipin natin sa yano lang na pag-iisip, kung sasabihin natin na anak siya ng ama at pinanganak siya, paano sa mga panganak? Mga panganak nun, doon nga siya pinalusot doon sa babae ni Maria eh. Doon nga siya dinaan kay Maria eh. Para tawagin siyang anak. Anak ng Diyos at anak ng tao. Amen? Kung kaya siya, mayroon siyang dalawang katangian. Minsan nagsasalita siya, yung mga salita, mga kapatid na sinasabi natin na ang lahat ng ginagawa ko ay galing sa aking ama, ang Diyos. So ibig sabihin, mayroon siyang ama na Diyos, di ba? Pero yung panahon na yan, mga kapatid, tandaan natin, pag nagsalita siya na siya ay tao, siya ay lalang sa kanyang pagkatao, magsasalita. Halimbawa, kagaya ng ako andito sa pangalan ng aking ama. Ha? Ibig sabihin, galing siya sa ama na pumunta dito. Totoo yan. Ngayon, yung pananalita na yan, huwag natin sakyan na, bakit nagsalita siyang ganyan, na may ama siya, na Diyos. Ano siya? Diyos din siya, di ba? O dalawa siyang Diyos. Mali yun, mga kapatid. Dapat isintro natin na, dapat natin intindihin lagi na ang kaniyang pagka-Diyos ay dalawang katangian. Amen? Katangian ng pagkatao at katangian ng pagka-Diyos. Minsan nagsasalita siya ng pagka-Diyos, at minsan din nagsasalita din siya ng pagkatao. Yung nabautismuhan siya, mga kapatid, nung binautismuhan siya ni Juan, tanong ko sa inyo, anong katangian ang mayroon siya noon? Kapatid, ang katangian na mayroon siya noon ay katangiang pagkatao. Kung kaya siya nagpabautismo para sundin natin ang kanyang aral o kanyang ginawa. Amen? Ngayon, hanggang doon sa may boses nang galing sa langit na nagsasabing, ito ang aking pinakamamahal na anak. At ano ba yun? Sabi? Ano ba sabi? Ito ang minahal kong anak at sa kanya, ano ba pagkasabi doon? Na ang kanyang ang daming tanong doon bakit kaninong boses yung andoon sa langit? Kapatid, wala nang duda na yun ay boses ng Diyos yun. Kasi ang puntos lang naman doon na may pakita yung may illustrate yung pagbabautismo ni Ginoong Hesus. Na may patunay na pagkatapos na ikaw mabautismuhan at narinig, di ba, narinig yung boses. Ganun din sa atin, mga kapatid. Huwag na natin isipin na kung ano-ano pa yun. Yung boses na nagsalita, sabihin na natin, boses ng Diyos yun. Dahil nga, ang pagkatao, ang katangian na nangyari kay Ginoong Hesus noong time na nagpabautismo siya, ay katangian ng pagkatao. Kung kaya siya nagpabautismo, para ating sundan yung kanyang ginagawa. Amen? Ngayon, isalaysay ko kung bakit may busis ang langit na lumabas na nagsasabi, ito ang aking pinakamamahal na anak. Sa kanya, ano sa kasabi?
Matthew 3. Okay. Ito, sa 17. At ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan pala. Yun. Kung bakit inilustrate pa dyan, mga kapatid? Kapatid, ganito lang masasabi ko, no? Na kung sa oras na tayo ay mabautismuhan, ganun din. Sasabihin din ng Diyos sa'yo na ito. Saan ba yun? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Bakit sasabihin ng Diyos na ganyan, kapatid? Kasi nga, aangkinin ka na niyang kanyang mga anak. Ayon kasi sa Juan 1:12 na sa pananampalataya mo sa kanyang pangalan ay magkakaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung kaya dito sinabi na pagkatapos na ikaw mabautismuhan, aangkinin ka na ng Diyos kasi yan ang nakasaad na aangkinin ka na ng Diyos na ikaw ay mahal ko ng anak. Sasabihin din sa'yo, ganito din pagkasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ganon din ang sasabihin sa'yo. Ibig sabihin, kapatid, aangkinin ka ng Diyos, ka anak ka na ng Diyos pag ikaw ay nabautismuhan sa kanyang pangalan. Amen? Ganon yung pagkasalaysay dyan. Hindi lang yung sinulat dyan para pagdidibatihan natin. O sino kayo ng boses yun? Wala nang didibatihan. Boses ng Diyos yun. Kasi nga si Jesus, tao siya noong time na yun na siya nagpabautismo. Hindi katangi ang Diyos ang kanyang anananahan sa kanya noong time na yun nung siya nagpabautismo. Amen? Ganito lang, kapatid, kasimple. Alam mo kung bakit niya ginawa ang pagpabautismo para ating sundin. Kung kaya pinakita niya ang kalapati. Di ba, sinalaysay ko na rin yan, kalapati. Ano ibig sabihin ng kalapati? Ang kalapati ay simbolo ng Espiritu Santo. Na once na ikaw din nabautismuhan, papasok din ang Espiritu sa iyo. Pagkatapos na ikaw mabautismuhan, kasi nalinis na ka na, malinis na yung katawan mo sa mga kasalanan na nagawa mo, kung kaya ang Espiritu ng Diyos, papasok na automatic dyan sa katawan mo. Kung kaya yung kalapati na yun, na yun ang nakasaad doon sa Gawa 2:38. Na pagkatapos ikaw nabautismo sa pangalan, at pagkakalooban ka ng Espiritu Santo, yun ang papasok sa iyo pagka ikaw napabautismuhan sa pangalan. Malinis ka na kasi, kaya papasok na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nga kung saan tatawagin ka ng templo ng Diyos. Ikaw mismo templo na ng Diyos. Intindihan, kapatid? Yan lang, kapatid, intindihan Kung naintindihan mo lang ang pagka-Diyos talaga at ang kaligtasan. Yan lang intindihan Yun lang. Kahit tinaintindihan natin, matigas yung ating puso, dagdagan ng mga pride natin na hindi dapat sana. Dahil nga sa pride, ayaw kong lumipat-lipat. Kung anong nagisnang kong relihiyon, gano'n na lang. Aba, mali yan, kapatid. Kasi kung halimbawa yung nagisnang mo relihiyon, sumusunod pala yung apoy na sa likod mo, nasusunugin ka na pala, okay ka lang, hindi ka alis. Kahit susunugin ka na. Mali, kapatid. Dapat mag-isip-isip tayo. Ilagay natin sa yung bang laging bukas ang ating isipan. Hindi man yan sa pag sinabing bukas ang lagi ang ating isipan, hindi yan sa pagka walang paninindig ang tao, hindi yan. Mali yan. Dahil ang tao, hindi ka maging matalino kung hindi ka maniniwala sa mga nakasulat. Kasi ang tunay na katotohanan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, kung hindi mo paniwalaan, hindi ka matalinong tao.
Amen? Balik tayo mga kapatid. Medyo mahaba-haba na ang ating oras. Balik tayo sa 5. Punta tayo sa 4 tayo, no? Tapos natin yung 4. Punta tayo sa 5. Sa versikulo 5, ang sabi dito, one Lord, one faith, and one baptism. Isang Panginoon, isang Diyos, isang pananampalataya, at isang bautismo. So dito andyan pa rin. Nakalaman pa rin, nakaloob pa rin yan dong isang Diyos. One Lord. Isang Diyos. Dito sa 4, there is one body. Dito naman, one Lord. Then one faith. Isang pananampalataya. At isang bautismo. Speaking of bautismo, mga kapatid, ganito yon. Sa ngayon, dadalawa ang bautismo na ating dinadala ngayon, ating pinaghati-hatian. Kasi, ang Trinity, ang fundamentals ng Trinity ay sa Mateo 28:19. Amen? So, yun lang din ang binabautismo nila. Amen? Pero walang mababasa na ang apostoles nagbautismo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Wala. So, ibig sabihin, ang doktrina at ang the remission of sins, dapat magkaisa yun. So, sila nga nagkaisa. Ang doktrina na Trinity, ganun din ang ginagawa nila sa for the remission of sins. Para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ganon din ang ginawa nila. Kung ano yung paniniwalaan nila sa doktrina, ganon din ang ginagamit nila pagdating sa pagbautismo na about the remission of sins or paglinis sa ating mga kasalanan. Magpatawad sa ating mga kasalanan. So, dito sa dalawa, ang bautismo sa the Father, the Son, and the Holy Spirit, then, baptism in Jesus' name, ang the Father, the Son, and the Holy Spirit, ay wala tayong mababasa sa iba. Wala tayong mababasa sa ibang libro ng Biblia. Kundi, mismo nag-iisa lang yan. Kasi yan nga ang nag-iisang utos sa Mateo 28:19 na para sa ating kaligtasan. Pero, hindi yan ang dapat nating ibautismo kasi utos yan. Parang inutusan ko lang, halimbawa. Ganito kapatid. Excuse. Halimbawa, bumili kayo ng toothpaste. Anak, bili kayo ng toothpaste sa tindahan. O di, ito namang mga anak mo. O di, bili. Pagdating doon, iisipin mo. Pag-isip ka ang utos, bumili ka ng toothpaste. So ngayon, isipin mo kung anong toothpaste kaya yung ipapabili. Ang dami namang pangalan ng toothpaste eh. May Colgate, may Close Up, may iba, basta ang dami. Dami niyan. Ngayon, ano kayang toothpaste ang ipapabili? Hindi mo man tinanong nung andong ka pa sa bahay mo, hindi mo ba tinanong kung anong toothpaste, klaseng toothpaste tayo? Ngayon, anong gagawin mo? Babalik ka doon sa tatay mo. Tay, anong klaseng toothpaste pala bilhin ko? Kasi nga, common name, common noun, ang utos. Kung saan, generic ang utos. Generic name, or kabuuhan ang utos. Yung pangalan na general, yun ang utos. General ang utos. General noun ang utos. Na, bautismonin nila sila sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. General siya, So, ang tumbok doon kung anong pangalan. Ang tumbok doon ang pangalan. Ngayon, ibalik natin doon sa mga bata na sumunod doon sa utos ng tatay. Ay, sige. Sabi ng tatay, bumili kayo doon. Colgate. O di pagdating doon sa tindahan, mabiling
Colgate, automatic, responde ka agad yung taga-tindahan kasi Colgate nga naman. Pero kung bibili ka, pabiling toothpaste, tanungin ka pa kung anong pangalan ng toothpaste. Kasi hindi sure ang pangalan na common noun kasi yung mo ginamit mo Ganon din sa utos ng Panginoong Diyos, doon sa mga apostoles, common noun din ito. Na dapat natin intindihin na may isang pangalan lang itong tatlo na ito. Amen? So, ganon ang bautismo dapat. So, dito, oras natin, medyo na nag-iingalo na. Dito, one baptism, isa lang ang bautismo na totoo. Dalawa ito, pero tandaan natin, walang totoong dalawa. Kundi, isa lang talaga ang totoo. Kung kaya, isa lang ang ating Diyos Isa lang ang totoo, isa lang ang tunay. At isa lang ang nakakaligtas nito, hindi dalawa. Puro nakakaligtas, hindi lang dalawa na yun, puro nakakaligtas. Dahil, kung ating basahan mga kapatid, wala tayong nababasa sa Biblia na ang mga apostoles gumagamit nitong sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi sila nagbautismong ganyan. Gusto natin patunayan mga kapatid? Basahin natin. Doon tayo sa buhay ni Felipe sa Gawa ito na, dito lang sa buhay ng mga ito, basahin natin sa 8:12 ng Gawa. O dito sa 8:12. Dito ang sabi, ito ay patunayan lang natin kapatid kung ano ba talaga ang ginagamit ng mga apostoles na bautismo dito sa Gawa 8:16 Gawa 8:12 mga kapatid dito. Ang nakalagay dito sa 12, ngunit nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo lalaki, babae. Ngayon, mahaba ito kasi ang pagtanggap nila ng Espiritu Santo dito pa sa andito pa sa versikulo 16. Diretso tayo sa 16 mga kapatid. Sa 16, sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man, sa kanila ang Espiritu Santo. Nabautismuhan lamang sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay at sa kanila tumatanggap sila ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon ang Espiritu ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpatong ng kanilang mga kamay. So dito, pagkatapos bautismuhan, kung pansin mo, hindi pa nakatanggap ng Espiritu Santo, pwede mo silang pandungan. Ipagdasal mo, Lord, ibigay mo na ang Espiritu Santo. Yun. Pagkatapos yan ang ginagawa nila ni Pedro, mayroon naman ditong pangyayari na nauna pang gumanap yung Espiritu bago ang pagbautismo. Ganito, sa 10. Ito, sa 10, sa kapitulo 10, versikulo 43, hanggang sa 48 linto, mga kapatid. Ito, lang natin. Sa 43, ito, patunay ito na dito nauna ang pagtanggap sa Espiritu, huli ang pagbautismo. Kasi matindi naman yung mensahe na pinapakinggan, ay talagang dyan mismo, makakatanggap ka ng Espiritu Santo. Ganito kasi ang pagkasabi. Sa Gawa 10:43, ang sabi dito, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat nananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpangalan. Amen?
So dito sa 44, basahin din natin, pero diretso tayo sa 43. Sa 44, nagsalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Amen? Nagsalita pa si Pedro. Bumaba na ang Espiritu Santo sa mga nakikinig mismo ng kanyang sinasabi. Tuloy natin sa 47, tulad natin sila, pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakadlang na bautismuhan sila sa tubig? At inuutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ayun na. Inuutos nila na bautismuhan sila sa pangalan kasi nakatanggap na sila, nauna sila nakatanggap ng banal na Espiritu. Amen. Kasi sa tindi kasi ng mensahe ni Felipe at ni Juan. So doon, talagang kapanipaniwala yung mensahe na rinig nila, agad talagang parang, alam mo kasi mga kapatid, ang pagtanggap ng banal na Espiritu, ang Espiritu Santo ay, kung hindi idaan ka sa pagkabagsak, kung hindi idaan ka sa yung magsasalita ka ng speaking tongues, na hindi mo naman tindahan nagsasalita ka, mayroon minsan nanginginig ka na, yun ang pagtanggap mo sa Espiritu. Amen? Ganon yun mga kapatid. Tuloy natin mga kapatid, at medyo napahaba-haba ang ating mga diskusyon. Ang versikulo 6, ganito ang pagkasabi sa versikulo 4, versikulo 6, 5, tapos na natin. Dito sa 6, one God and Father of who is over all through all of hell. One God, the Father of all who is over all the true, all in all. So lahat dito mga kapatid, sinasabi dito. Sabi dito, sa 6, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Yan ang katotohanan dyan kapatid. Ang sabi dito, nagpapatunay na isa lang ang Diyos na siya ang mismong gumagawa sa lahat. Amen. Hallelujah. So dito mga kapatid, ito'y dagdag kaalaman lang naman yon ito para sa ating huling aral na yung the Godhead. Jesus Christ, the Godhead. So dito, ito'y dagdag lang na kasi kung hindi natin ito ituro din, ay maiwan yung one person, ang Ama at ang Ilo ay isa. So bukod doon, wala mata, kung hindi natin i-discuss din ito one God, one person, and one spirit, ay maputol. So kung kaya diniscuss ko rin to para magkaisa ang ating doktrina at ang ating paniniwala sa Diyos. Amen? Doktrina para sa kaligtasan, pero hindi pa talaga ito kaligtasan mga kapatid. Ito'y aral pa rin to patungkol sa the Godhead. Amen? Kasi dito, ang sitwasyon kasi, yan ang punto sa words na the Godhead. Yung kabuuhang sitwasyon ng pagka-Diyos. Amen? So dito mga kapatid, ito siguro naintindihan na ninyo na mayroon lamang tayong isang Diyos. Mayroong isang Espiritu. Mayroong isang katawan. Mayroong isang pananampalataya, isang Diyos, isang pananampalataya, at isang bautismo, hindi dalawa. Amen? Sa dalawa na ito kapatid, isa lang ang totoo. Hindi pwedeng ang dalawa na ito ay maging totoong dalawa. No. So, pipili tayo kung saan tayo maniniwala. Kung naniwala ka sa Trinity na doktrina, ang bautismo na matanggap mo rin ay ang Ama, Anak, Espiritu Santo. So, yun ay nagkakapartner yun eh. Kasi doktrina sa doktrina. Dito naman, ang ating doktrina na isa ang Diyos, na si Ginoong Hesus, na siya din ang ating tagapagligtas, na sa kanya din pangalan ang ating gamitin para tayo maligtas sa pangalan ng bautismo at sa kanyang pangalan. Amen?
Napaka-simple lang mga kapatid. Ano? So, isa lang talaga ang ating asahan. Huwag nating asahan na mayroon pang ibang aral dyan na tama. Iisa lang ang aral na galing talaga sa Diyos. Itong aral ng apostolic. Ibig sabihin, pag sinabing apostolic revival, apostolic doctrine ay aral na nanggagaling sa mga apostolis. So, kung magtanong tayo kung yung Trinity ba galing ba sa apostolis? Hindi. Ibig sabihin, pag wala ka nababasa, hindi galing sa mga apostolis yun. Kasi ang aral na galing sa mga apostolis, nakasulat sa lahat dito sa Biblia. Especially yung Book of Acts, ando nakasulat lahat ng ginagawa nila. Kung gusto natin matuto kung ano talagang ginagawa nila, anong katotohanan ng ginagawa nila, basahin natin ang libro ng gawa. Dahil andun lahat nakasulat. Hindi ka mawala, hindi kang kaya pinaniniwalaan na ang nakasulat sa Biblia katotohanan dahil sila mismo ang gumagawa. Mga apostolis lahat, yung mga libro na to, mga Biblia na to ay galing sa mga apostolis to. Sulat nila. Lalo na ang bagong tipan. Amen. Mga kapatid, medyo naubos na natin yung oras. Ating pasasalamatan ng Diyos sa ating pagtatapos nitong ating pag-aaral. Lord, salamat sa mga oras na to. Salamat o Diyos sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong banal na Espiritu ng katotohanan na sa ngayon ay nagpatigbabaw sa aming isipan. Lord, ang bawat isa na nakirinig at bawat isa na gustong matuto, Lord, basbasal mo sila. Ibigay mo sa kanila ang banal na Espiritu ng katotohanan upang sila o Diyos maniniwala na puno ng katotohanan. Lord, salamat. Amang pinapasalamatan ito in Jesus' name. Amen. Kapatid, salamat sa ating mga sa videos na ito. Salamat.